Magandang araw po mga katropa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol na naman po sa walang katapusang isyu sa PhilHealth. Opo, mga katropa, dahil po sa ginagamit palagi ito ng mga bobong DDS, ipapaliwanag po natin sa kanila ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa PhilHealth. Para sa kaalaman po ninyo, ang PhilHealth po ay hindi katulad ng SSS at GSIS na kailangang mag-savings ng pondo para sa mga members. Ang pangunahin pong tungkulin ng PhilHealth ay magbigay ng medical assistance sa mga members, since sila nga po ay isang insurance corporation. Hindi po nila kailangang mag-savings sa mahabang panahon dahil kailangan nilang magbigay ng insurance para sa mga members na nagkakasakit. Dahil sa dami nilang programa para sa healthcare, nangangailangan sila ng 260 billion pesos yearly at meron po silang 500 billion pesos na reserve fund sa kasalukuyan. Pero dahil sa mabagal nilang pagtugon sa mga claim ng mga members, maraming members ang hindi agad natutugunan ang mga pangangailangan nila kaya natetenga ang pondo. Kaya dapat ay gawin na nilang computerized ang pagbibigay nila ng claim sa mga members para mabilis ang kanilang pagtugon. Dapat ay hindi natetenga ang pondo sa kanilang savings dahil taon-taon po ay may pondo silang natatanggap mula sa gobyerno at sa mga members. Hindi sila katulad ng SSS at GSIS na kailangang mag-savings para sa kanilang mga members na retirees para sa pension at benefits ng regular members. Tama ang Pangulong BBM na wag i-veto ang panukalang budget para sa 2025. Kaya naman, tigilan na ninyo mga bobong DDS ang issue na ito, hindi ninyo maloloko ang sambayan ng Pilipino. Bueno, pakinggan po natin ang paliwanag ng Pangulong BBM para sa issue na ito at kayo na po ang humusga. Maraming salamat po mga katropa. PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 plus billion. So meron pa ring reserve. That's why, I know na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis treatments. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy pataas na pataas, pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth pabayaran niya. And the reason why is that the reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap.
Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth was to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy ka nilang that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. On the subject of the DepEd, we are still looking into it. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want to line item veto anything, because that just gets in the way. So we are still talking about it and trying to find a way, and I think we'll be able to do something. Ayan, that's maybe this is the first thing. Hindi pa buo ang sagot ko. Pero sasabihin ko na sa inyo, tinatrabaho namin yan. At kailangan. Hindi, the 12 billion from a regional request of 12 billion to be reduced down to 2. 12 billion is only sufficient to maintain what we're already doing, when in fact we have to do more. So, we have to figure that out. But we are.